Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan sinabihan siya ng kanyang ika-9 na kapatid na si Princess Zhang Yuxi. Dahil siya ay naging warrior ng Yellow Board ngayon, maaari daw niyang bisitahin muli ang Savage Gods Pool at nakakainggit daw ito, natuwa naman ang ating bida. Sa tinura ng kanyang kapatid, hindi niya inaasahan na makakabalik pa rin ito sa Savage Gods Pool. At sila daw ay mabilis na babalik sa palasyo. Nalipat naman tayo ng eksena, kung saan napunta tayo sa Commandery Prince Palace. Sa loob ng silid ay makikita naman natin ang ating bida at ang kanyang ama. Ngunit tinanong naman siya ng kanyang ama, sabihin daw nito, kung ilang meridian na ang nabuksan niya. Subalit marihin naman na sinabi ni Chen na ang kanyang nabubuksan pa lang ay nasa 27 meridians. Nagulantang naman ang kanyang ama sa ipinahayag ng ating bida. Wika pa nito, ito daw ay marami, hindi daw niya itatanong kung mayroon siyang anumang mga fortuitous encounters, ngunit dapat niyang malaman upang itago ang mga ito. Ang Icefire Kylan Armor ay maaaring itago ang iyong mga meridians, kaya tandaan na isuot ito. At sabay inilabas nito ang isang maliit na box, ito daw ay isang antas ng 4 na refining peel na Kylan peel. At dagdag pa nito, inumin niya ito pagkatapos niyang makapasok sa Savage Gods Pool, sa tulong ng kapangyarihan ng dugo sa pool, magagawa niyang pinuhin ang tabletang ito. At sabay nitong binuksan ang maliit na kahon na may kulay lilang tableta. Agad naman tumayo ang kanyang ama, at siya ay nilapitan at sarkastiko nitong sinabihan ng ating bida na ipinanganak siya sa maharlikang pamilya, kung hindi pa siya namumukod-tangi, matatanggal daw siya. Sumagot naman si Chen na alam daw niya ito. Subalit sa kabilang banda, hinampas naman ng reyna ang isang banga sa harapan ni Han Qingluo. Habang naiinis ito, ang ika-9 na prinsipe na ating bida daw ay naging isang warrior ng Yellow Board. Paano daw at anong gagawin ng reyna? Nahahayaan lang siya at panuurin ang paglakas niya ng ating bida. Dagdag pa ng reyna, sinabihan niya si Qingluo na naabot na nito ang Black Realm, tama, kahit na ang mga gastos, kailangan daw niyang makita ang ulo ng ika-9 na prinsipe na ating bida sa loob ng 1 buwan. Ngunit sinabi naman Han sa reyna, paano kung ang ika-9 na prinsipe na ating bida ay hindi umalis sa palasyo? Agad naman sumagot ang hangal na reyna. Sinabi na daw ito sa kanya kahit na magbayad pa siya ng malaki basta mapatay lang daw niya ang ating bida. Saad naman si Han Qingluo na naiintindihan daw niya ito. Wika pa nito, tingnan daw nila kung paano niya makakamit ang tagumpay sa kabila ng huli na pag-unlad, kukunin daw siya sa simula. Subalit nalipat naman tayo ng eksena. Napunta naman tayo sa mansion ng Lin. Sa loob nito, nagsaad naman ang matandang lalaki na may mahabang buhok na kulay puti. Bagamat kababalik niya lang, narinig niya na ang tungkol sa martial genius na nakamit ang huli na tagumpay sa Commandery, apo ko siya, si Zhang Ruokan. Ngunit sinabihan niya si Feng Xian, oras na daw para bitawan ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Ang matandang ito ay ang lolo ng ating bida, ang dating pinuno ng pamilya Lin na si Lin Jinggay. Wika pa nito, humanap ng pagkakataon na humingi ng tawad kay Lan dahil magkapatid kayo. At hindi ba't magkakaibigan sina Chen at Ning Shan, at hindi ba nangako ang Commandery Prince na sila ay magkasundo noong nakaraan? Subalit na natiling nakatayo lang ito walang kibo si Feng Xian. At nagtinginan naman ang dalawa sa likod. Ngunit agad naman naging seryoso si Jinggay siya sinabihan niya si Feng Xian. Kung bakit hindi siya nagsasalita, at anong nangyari? Ngunit natarante naman ang kanyang pangalawang anak na si Lin Enbo, at sarkastiko nitong sinabi sa kanyang ama, na ilang buwan na ang nakalipas, bumalik si ate kasama ang ika-9 na prinsipe upang ayusin ang masamang relasyon, ngunit walang awa silang pinalayas ng kanyang kuya, natatakot siya na galit pa rin sila sa amin ngayon. Sumagot din ang ika-3 niyang anak na si Lin Zishao. Samobra daw ang kanyang kuya, magkakapamilya daw sila, ngunit paano niya sila tretuhin ng ganyan? Subalit sa tinura ng kanyang 2 anak ay nagtindig ang kanyang tinga, ay agad niyang hinampas ang kanyang kamay sa sahig. At bigla itong tumayo, at sinabihan niya si Feng Xian, na siya ay bastardo. Bilasan niya at sundan daw siya sa palasyo para humingi ng tawad sa kanyang kapatid at kay Chen At sabay nagpakawala ito ng malakas na enerhiya. Ngunit sa pagkakataong ito, ay sumagot na si Feng Xian, at sinabihan niya ang kanyang ama, naiintindihan daw niya ang nararamdaman nito, gayunpaman, napakahiyang para sa kanya,
ang ulo ng pamilya Lin, na humingi ng tawad sa kanyang kapatid. Subalit sumagot naman si Jingai. Naglakas loob daw siyang maglabas ng kahihiyan sa ganoong oras, ang tigas ng ulo nito ay maaaring sumire sa kinabukasan ng pamilya nilang Lin. Ngunit biglang may nagsalita kung, bakit kailangan daw nilang humingi ng tawad sa kanila? Napalingon naman si Jingai at si Feng Xian. At sinabihan niya ito sa pangalang Chenyo bakit daw siya bumalik. Ito ang anak ni Lin Feng Xian na ikapitong prinsipe na tagapaglingkod Lin Chenyo. Pinabalik daw siya ng ikapitong prinsipe upang ayusin ang ilang mga problema, halimbawa, ang pinsan niyang iyon na ating bida. Subalit sa tinura ni Chenyo ay nang gagalaiti naman si Jingai. Ipinadala daw siya ng ikapitong prinsipe upang patayin ang ikasyam na prinsipe na ating bida, ngunit sinabihan siya na pinsan daw niya ito. At sabay sarado nito ng kanyang kamao. Agad naman itong sumagot, so ano? Kung gusto ng kanyang master na mamatay ang ating bida, dapat mamatay siya. At ngumiti naman ito ng nakakaloko. At dagdag pa nito, Lolo, wag daw siyang sisihin kung hindi niya ito pinayuhan, pero kung kakampi siya sa maling tao, magiging isang piraso ng cake para kay master na sirain ang pamilya Lin pagkatapos gumawa ng kanyang pag-breakthrough. Subalit wala nang nagawa pa si Jingai kundi magtimpi ng galit sa tinura ng kanyang apo. Bago ito umalis, nag-iwan pa ito ng isang salita. Pagkatapos ng kanyang pagmamakaawa, pumayag si Master na kunin si Ningxian bilang kanyang asawa, pag-uusapan daw nila ito ng malalim sa reyna mamaya. Subalit nagbulungan naman ang dalawang ito, at sinabihan niya ang kanyang second brother, ang galit ng kanilang ama ay napunta daw kay Feng Xian at Chenyu, hindi ito makakaapekto sa kanila. Tama, sumagot naman ito at napa-oo na lang ito, sa tingin daw niya hindi. Wika pa ni Jingai, ang ikapitong prinsipe at si Ningxian ay engagement, at ano daw ang nangyayari? At sarkastiko naman sumagot si Feng Xian, at sinabi nito sa kanyang ama, ito daw ang intensyon ni Chenyu at Ningxian, ang pagtitiwala sa ikapitong prinsipe ay magiging kapaki-pakinabang para sa pamilya Lin. Sumagot naman si Jingai na may lungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Bakit pakiramdam daw niya ang buong pamilya Lin ay naging 7th prince servant? Subalit nalipat naman tayo ng eksena, napunta tayo sa loob ng Savage God's Pool. At makikita naman natin ang malakas na pag-alon ng dugo. At makikita naman natin ang ating bida na nagkukultivate habang ito'y nakalutang at nasa loob ito ng circle na dugo. Inabot niya ang 7 araw para pinuhin ang kailan pil ng buo. Ang kapangyarihan ng sakripisyo sa pool ng mabangis na Diyos ay maaaring makatulong sa kanya na bumuo ng daluyan ng puso at daluyan ng espiritu. Sa patuloy niyang pag-cultivate ay may nabuong enerhiya sa kanyang paligid at mabilis niya itong inaabsorb. Sa pagmulat niya ng kanyang mata, at nagawa niya ito, naabot niya na ang pagkumpleto ng Yellow Realm at nagbukas siya ng 36 na meridian. Subalit meron naman naramdaman ang ating bida, at ilang sandali lamang ay ito ay napasigaw, at isang malakas na pagsabog na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Wika pa nito. Ito ba ang vessel ng espiritu? Nakakamangha at agad niyang tinignan ang kanyang kamay. Sa kabilang banda, natuwa naman ang matabang pusa na ito. Biro mo, ginawa talaga ng batang ito. Karaniwan mandirigma lang sa pagkumpleto ng Heaven Realm ang makakagawa ng ganoong bagay. Dagdag pa nito, ang kapangyarihan ng kanyang spiritual ay hindi malayong maging isang martial soul, na may higit pang pag-cultivate. Maaari niyang ibero ang universo na espiritual na chi upang salakayin ang kanyang mga kaaway. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang ating bida habang ito'y nagkukultivate. At sambit pa nito sa kanyang isipan. Isang martial soul na may sagradong marka ng oras at espasyo, kung matututunan niya kung paano magbukas ng space domain sa loob ng 10 araw, magagamit niya ang kapangyarihan ng oras at espasyo sa labanan. Sa mahabang panahon ng pagsasanay, malamang na maabot niya ang antas ng taong ito ng walang katiyakan. At makikita naman natin na nakabalik na ang ating bida sa palas. At ito'y nagsasanay ng mga martial arts. Ngunit pinapanood naman ni Princess Zhang Yuxi at sinabihan pa niya ito. Pang-siyam na kapatid paano daw ito nakakapag-practice sa ganoong oras. At dagdag pa nito, naririnig ba nito ang tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Lin Ningxian at ng ikapito nilang kapatid? At napatigil naman ang ating bida habang ito'y pinagpapawisan. At agad naman itong sumagot. At ano daw ang kinalaman niya sa kanila?
Sabagay, dahil nandito daw ang kanyang ika-9 na kapatid, bakit hindi daw niya ito samahan sa dilaw na labanan? Subalit nabigla naman si Princess Zhang Yuxi at napahawak na lang ito sa kanyang bibig sa tinura ng ating bida. Sinabihan naman siya nito na pupunta na naman daw ulit ito, nabalitaan niyang nag-cultivate daw siya sa Savage God's Pool sa loob ng 24 na araw, wag daw nitong sabihin na naabot na daw ba nito ang pagkumpleto ng Yellow Realm. Subalit ngumiti naman ang ating bida at sabay hawak nito sa kanyang ulo. Sumagot naman ito, nagawa daw niya kahit papaano, at nagtagumpay siya sa kanyang pag-breakthrough habang siya ay nagko-cultivate doon. Subalit biglang hinawakan siya ni Princess Zhang Yuxi sa kamay. At siya ay hinila nito habang sila ay tumatakbo. Napasabi na lang si Princess Zhang Yuxi. At ito'y namangha, medyo mediocre daw siya kumpara sa ating bida. Halika ipakita niya ito sa kanya kung gaano siya nag-improve. Ngunit sumagot naman si Chen Er at sinabihan niya ang kanyang kapatid, na hayaan daw muna siyang magpalit ng damit. At ilang sandali lamang ay tuluyan na silang nakapunta sa Martial Market. Subalit sinabihan naman siya ni Princess Zhang Yuxi habang ito'y natutuwa, kung may 10 magkakasunod na panalo na direktang nakuha sa Yellow Board, celebrity ka na ngayon sa lungsod, para hindi mamob, kailangan mong takpan ang gwapo mong mukha. Ngunit sinabihan naman niya ang kanyang kapatid, bakit kailangan pa daw nitong mag-jacket at itago ang kanyang mukha sa hood? Subalit makikita naman natin sa itaas ng isang bahay si Han Qingluo, na alagad ng hangal na reyna. Hindi naman batid ng ating bida at si Princess Zhang Yuxi na may nagbabadyang panganib sa buhay ng ating bida. Wika pa nitong hangal na si Han Qingluo na may naglalakihang mga kahon, habang pinaglalaruan niya ang kanyang dagger. Dumating na ang pagkakataon, hindi na daw siya magiging kasing swerte ang ating bida sa pagkakataong ito, ngunit nalipat naman tayo ng eksena. Sa loob ng Martial Market, bakit madami daw ang mga tao at anong nangyari? Subalit makikita naman natin ang isang babae na tinakpan ng puting tila na may pahid na ng kanyang dugo. Narinig daw nila ang isang nakamamatay na eskrimidor, dumating ngayon, anuman ang kasarian, pinugutan niya ng ulo ang lahat ng kanyang mga kalaban, ito na ang ika-8 tao, ang nakakatakot pa ay akala ko siya lang, at sa tingin daw nila ay ito'y 15 taong gulang na babae. Ngumiti naman ang ating bida, at sambit pa nito, isang nakamamatay na swordsman. Anong kakaibang paraan ng pakikipaglaban, gusto daw niyang kalabanan ito. Natuwa naman si Princess Zhang Yuxi, kasama ang isang kapatid na katulad ng ating bida, na siya ay nakasaporta sa kanya. Ang lalaking ito ay isang deadly weapon swordsman, tiyak na mag-aalala daw siya sa lahat ng oras, ang pangalan nito ay Eile. Wika naman ng ating bida, anong talento daw nito, at naabot na niya ang espada sa pagsunod sa isip, at ang kanyang pag-unawa sa espada ay nasa intermediate stage, ang huli ay nagtataglay pa ng layuning pumatay. Ngunit saad naman ni Princess Zhang Yuxi, hindi daw siya mukhang purebred na tao, kundi isang demonic half-wolf beastman. At kung titignan daw nila ang tinga nito at kanyang pulang mata ay nakakatakot daw ito. At bigla may umakyat sa entablado na makakalaban nila. At sinabihan niya ito, narito ang isa pang hindi natatakot sa kamatayan. Ngunit ang makakaharap nila ay si Han Fu na minsan nakalaban na rin ng ating bida. Sambit pa nito, deadly swordsman, maliit lang daw siyang beastman, at tuturuan daw niya ito ng leksyon. Subalit naging seryoso naman ito. At biglang sumugod ito ng napakabilis at isang hawi lang ng kanyang espada ay nahati ang palako ni Han Fu at tinamaan ito sa kanyang dibdib. Hindi naman inaasahan ni Han Fu ito na bigla na lang siya tinamaan sa dibdib sa atake nila, at agad itong natalo. Sa kabilang banda nagulantang naman si Princess Zhang Yuxi at ating bida sa ipinamalas nila na galaw. Nagsaad naman ang ating bida na napakabilis daw nito. Ngunit pinagpawisan naman si Princess Zhang Yuxi at sinabihan niya si Chen Er na pinatay niya si Han Fu sa isang galaw. Ngunit natiis ng ating bida ng ilang hampas mula kay Han Fu. Ngunit sarkastiko naman sinabi ng ating bida kay Princess Zhang Yuxi, kung ito ay isang buwan na ang nakalipas, sino ang nakakaalam, ngunit ngayon. At sabay ngiti nito, subalit napahawak na lang sa ulo si Princess Zhang Yuxi at ito'y napabuntong hininga. At sinabihan niya ang ating bida na, pahirap ng pahirap basahin daw siya, hindi siya nabibigong humanga, takutin, at mabigla. Subalit nakita naman siya ni Chen Yu at
Sinabihan siya nitong pinsan at 3 taon na daw ang nakalipas na hindi sila nagkita. Napalingon naman ang ating bida at Princess Zhang Yuxi sa itaas. At nakita nila si Ningxian at si Chenyo. At dagdag pa nito siya daw kanyang namiss ng sobra. Ngunit naging seryoso naman ang ating bida at sambit nito sa kanyang isipan. Itong androgynous guy ay ang rumored cousin ko na napilayan ng ika-7 prinsipe. At sinabihan niya ito na matagal na daw talaga, ang kanyang kaakit-akit na pinsan, hindi daw niya inaasahan na makikita niya ito dito. Subalit naggagalaiti naman ito sa tinura ng ating bida, dahil tinawag niya itong kaakit-akit. Paano maglakas loob daw itong lalaking ito, tawagan siya sa publisidad, at napakawalang galang daw nito. Sa kabilang banda nagulantang naman ang mga manunood lalo na ang mga magagandang babae na ito na may naglalakihang mga kahon. At ika-10 tao na ang kanyang natalo, ang batang ito ay talagang pumatay ng 10 tao sa isang hilera. Itinaas naman nila ang kanyang kamay, at ipinahayag nito kay Ningxian, na nagawa daw niya ang kanyang ipinangako, nanalo daw ito ng 10 sunod-sunod na walang talo. Agad naman sumagot si Ningxian na may naglalakihang mga kahon. At sinabi nito kay Lin na tiyak na mabibihag daw nito ang mga makapangyarihan sa kanyang lakas, bakit ipagpipilitan daw nitong manatiling lingkod sa pamilya Lin. Ngunit namula naman si Lin nang makita niya ang kahon ni Ningxian. Sinabi pa nito na gusto niyang manatili at protektahan si Ningxian dahil siya lang daw ang may sapat na laki ng kahon, at wala na daw siyang ibang hiling. Wika naman ni Ningxian sa kanyang isipan. Paanong ang isang half-human servant na magnanasa sa kanya, ito daw ay nakakadiri kung hindi dahil sa maliit na kanyang paggamit sa kanya. At sinabihan niya ang kanyang pinsan kung ilang strike ba ang matatanggap niya kung siya ang lalaban kay Le. Sa kabilang banda nagsaad naman ang ating bida at ika pa nito. May taong handang protektahan siya, dapat daw niyang pahalagahan ito at sabay harap nito. Ngunit sinabihan naman siya ni Princess Zhang Yuxi na mag-ingat daw ito. Subalit nakita naman ni Ningxian ang ating bida. Ika pa nito, warrior na siya ng Yellow Realm, bakit papasok na naman siya sa arena? Ngunit sinabihan naman ni Chenyo na ang ating bida ito daw ay kawili-wili. Kung mapatay daw siya ni Le, at hindi ito medyo magiging masama. At makikita naman natin ang ating bida na paakyat na ito sa hagdan. At ilang sandali lamang ay tuluyan na itong napunta sa entablado. Subalit agad naman nila nakilala ang ating bida. At wika pa nila, tingnan daw nila, siya daw ang ika-9 na prinsipe na ating bida, lalaban na naman daw ito. Kung gusto niyang kumita ng mas maraming silver coins, kailangan niyang manalo laban sa 10 warriors ng Yellow Board? Hindi naman, tama. Hindi ilalagay ng maharlikang pamilya ang kanilang buhay sa linya ng ilang mga pilak na barya, dagdag pa nila. Wala pang sunod-sunod na nanalo sa commentary ng Yanwu laban sa 10 Yellow Board Warriors, kahit ang ika-7 prinsipe ay hindi makagagawa noon. Subalit agad naman na umakyat ang hangal na si Liu Chengfeng na dating tinalo ng ating bida. At sinabihan pa niya ito, natalo lang daw siya noong nakaraang laban nila kasi sinuwerte daw ito. Dagdag pa nito, sa pagkakataong daw na ito, hindi na siya magiging kasing swerte. Ngumiti naman ang ating bida, at sinabihan niya si Liu Chengfeng, na kung ipipilit daw nito ni Young Master Liu na hamunin siya. At sumugod na daw ito, ngunit sinabihan naman siya nito, na hindi daw ba gagamitin ang kanyang espada laban sa kanya. Sumagot naman ang ating bida na, hindi pa daw sa ngayon. Subalit nang gagalaiti naman na sumugod si Liu Chengfeng, habang sinasabi nito, na ang lakas ng loob daw ng ating bida na hindi siya nilalagay sa kanyang paningin, babayaran daw niya ang mga kahihinatnan ng gayong pagmamataas. At sabay ginamit nito ang kanyang Meteor Sword Firefly. Ngunit nanatiling nakatayo lang ang ating bida habang palapit na sa kanya si Liu. At ilang sandali pa ay nag-counter-attack na si Chenner gamit lang ang daliri nito. At makikita naman natin na nagtama na nga ang kanilang mga atake. At isang malakas na pagsabog na enerhiya ang naganap sa kanilang salpukan. Makikita naman natin kung paano nasalag ang atake ni Liu Chengfeng gamit lang ang 2 daliri ng ating bida. At ilang sandali lamang ay tuluyan nang natalo si Liu at nabalian pa ito ng buto. Napasigaw naman sa sakit ito dahil sa kanyang natamong pinsala. Agad naman niya itong hinawakan habang binabanggit nito ang kanyang kamay. At sinabi naman ng ating bida kay Liu Chengfeng na hindi siya mananalo laban sa kanya. At agad naman sumagot ito,
kung ano ang kanyang ginawa kung bakit paano daw naging malakas ang cultivation ng ating bida. Sumagot naman ang ating bida at sarkastiko nitong sinabi, na bakit ang hilig niyang manalo at matalo. Siya ay mamuhay ng magandang buhay, maging mabuti lang siya at manatiling mayaman anak mayaman, bakit daw niya nagagawang pumunta dito para ipahiya ang sarili nito? At sabay talikod ng ating bida. Subalit sa tinura ni Chen Er ay lalong nanggagalaiti naman si Liu Chengfeng. At ito'y sumugod at papatayin daw niya ang ating bida. Ngunit napapikit na lang ang ating bida at sinabihan pa niya ito. Na hindi niya alam kung kailan daw ito titigil hanggang sa makarating ito sa dead end, at biglang lumingon ito at sabay angat nito ng kanyang paa. At sa hindi naman inaasahan ni Liu, sa pagsipa sa kanya ng ating bida, ay hindi na niya ito naiwasan pa, at sulong-salo nito ng kanyang mukha sa ginawang atake ng ating bida. Sa kabilang banda, wika naman ni Princess Zhang Yoxi, na itong kapatid niyang ito siguradong walang awa, hahayaan niya na lang na maging walang awa siya laban kay Liu Chengfeng, ngunit para gawin din yun laban sa sarili niyang pinsan, na pinapahiya ito sa harap ng lahat, hindi talaga siya marunong maging magiliw at malambing sa isang makatarungang babae. Subalit sa tinura ni Princess Zhang Yoxi, ay narinig naman ito ng hangal na siningsyan at nagtindig ang tinga nito, at sabay mura niya dito upang sabihin yun sa harap mismo ng kanyang mukha, pagkatapos nitong si Zhang Ruochen na ating bida, ay mamamatay sa espada ni Le. Gusto daw niyang makita ang ekspresyon na isinusuot niya kapag nakaharap siya sa kanya pagkatapos mangyari yun. Bumalik naman tayo ng eksena. Sa pagsipa ng ating bida ay natanggalan ito ng 2 ngipin at tumulo na lang ang sipon nito. Naiyak naman ito at sinabihan niya ang ating bida na maghintay lang daw ito, at magsusumikap siya sa kanyang pag-cultivation at hamanin daw siya ulit ng isa pang laban.